yung mga manlulupig, ang ating labanan, ingatan, pero isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sakupin ng Pilipinas ulit. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been Amerika. Sila po ang dumayo po rito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Phil-American War. At itong alaala na ito ay pinipilit na burahin po ng ating malalaking media. Kaya po, ang talagang nakikibaka po para sa malayang kaisipan ng Pilipino, makabayang kaisipan ng Pilipino, ay itong mga vlogger sa harap po natin, yung mga independent media and information disseminators, yung ating independent scholars tulad ni Ginoong Romel Banlawi. Yun ang pinaka-peligrosong kalaban po natin. Yung nandito sa loob na niloloko ang sambayanan. Tandaan po natin yan at importante po kayo. Our international friends are also very important in helping the Filipino nation. 120 million of us here in this country explain to the world that we have both enemies, external and internal. We have the external enemies that portrays themselves as friends of our nation. We have internal enemies who portray themselves as nationalists, patriots, when they are serving actually the purposes of this foreign nemesis of the country. Unang-una po yan. Kaya po, pag ating naririnig ang ating pambansang awit, tandaan po natin, lumilika ang ating local politicians ng kalaban na hindi po natin kalaban kundi kaibigan. Tapos yung kalaban po sa kasaysayan natin hanggang sa kasalukuyan, pinapalabas nila na kaibigan ng bansang Pilipinas. Okay, number 1. Number 2, ang pinakamalaking peligro, dalawang pinakamalaking peligro po sa bayan po natin, inaharap po ng 120 million 120 milyong Pilipino. Unang-una kagutuman, ngunit mas malala pa po doon sa peligrong yon ay yung hinaharap nating gera na ini-sponsor ng Estados Unidos sa buong mundo. Pero dito sa Asia po, ginagamit ang Pilipinas bilang mitsa. Kaya po meron tayong dinadaos ngayon na ating event ngayon, itong no to US BBM war, no to EDCA bases. At nabanggit po natin ang pangalan ni Blinken and ni Austin. Siguro sa inyong marami dyan ay maraming hindi nakakakilala dyan sa dalawang pangalang yan. Kasi yung si Blinken po ay US State Secretary. At yung si Austin, yung itim, yung po ang Defense Secretary ng Estados Unidos. Sila po ay darating bukas ng umaga. Sila ay magpupulong. Tapat po nila ang kanilang counterpart dito sa Pilipinas, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Defense Secretary Gibo Teodoro. Sila ay magmoro-moro, poporma-porma na yung interest po ng Pilipinas ang kanilang babantayan. Ngunit ang totoo po, itong mga pangkat na to ay ilang taon na po na nag-uudyok ng gera sa bansang ito at sa Asia. Tayo nagsimula po nitong kilusan laban sa gera, or what I call in English, we are engaged in a war against war. Tayo ay nasa isang gera laban sa gera. Napakarami pong pwedeng
talakayin tungkol dito sa paksang ito. Wala na akong silbi ang giyera sa modernong lipunan po ng sangkatauhan. Anumang pangailangan ng sangkatauhan, anong gutom ay kayang-kayang sagutin po ng siyensya o agham ng sangkatauhan. Wala na pong dahilan kung bakit magkaroon ng giyera. Kaya po meron tayong mga giyera po nung panahon ng mga tribo-tribo pa po tayo dahil maraming kamangmangan pa po. Bago po tayo nakadiskubre ng pagtatanim ng pagkain, agawan po ng mga bunga sa mga puno para pagkain, patayan, mga pagan tribes. Natuto naman tayo ng agrikultura, nagtanim tayo ng palay, trigo, naging dahilan naman ng paggegera ay yung agawan ng lupain para makapagtanim para sa pagkain ng taong bayan. Eh ngayon po, pwede na pong magtanim, magpabunga ng mga pagkain sa mga buildings. Wala na pong dahilan na magpatayan para diyan sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero yung mga teknolohiyang yan ay pinipigilan ng mga may control ng teknolohiyang yan. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga trade wars, gera, at ng itong magandang distribution ng pagkain, teknolohiya at kaalaman ay mapigilan. So, tayo ay ginegera po natin ang gera mismo. Hindi ang tao, hindi ang anumang bansa, ang gera mismo. Ayaw na natin sa gera. At yan po ang pumipigil sa ating bansa na umunlad. Dahil merong nagkakalat na yung mga pananakot na may gerang darating dahil sa mga teritoryong agawan na wala naman po talagang katotohanan diyan. Gawa-gawa po ng malalaking media. Nilalason ang damdamin puso ng taong bayan laban sa isang bansa na 2,000 taon na po kaugnay ng Pilipinas, katulong ng Pilipinas, at hanggang sa kasalukuyan